Yo, yo, yo! Yo, Ano naman talaga sa intro na? yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-support podcast. Ano to? Movement to, ambag namin to na kahit mga regular na tao lang kami, gusto namin mag-ambag para mapaayos yung kabataang Pilipino. Yeah. Rainbow Gang! 3 p.m. Let's go! Tuwing alas 3 kami ang inyong kakampi na Kakampi at kasama sa merienda, kasama magdasal, lahat. habang kumakain ka ng banana cue turon, nakikinig ka, okay din, no? Sarap. Earphone ka, di ba? Sarap. Alam mo, dapat yung pera ng flood control, yung lahat ng kinurap nila. Ano sa tingin mo? Magpatayo ng boxing gym, pinost ko yun eh. Tapos lahat ng mga badin mo ng gawin punching bag. Pati yung mga nagkurap pre. Lahat. Sama na sila, punching bag na rin. Tangin na sila doon. Hindi nga vaccine, dapat WrestleMania. Alam mo yon, yung sama-sama sila sa isang ring. Hell in a cage. Oo, diba? yung Helen ng age, puta. Tapos yung mga tao yung okay, nabalik na yung bayad namin. Tapos lahat, no? Parang Oo, puta. alam mo, speaking of wrestling, naging paborito ko yan dati nung bata ako. Tapos sinasabi ng mga tito ko, tangina, peke yan, peke. Ako, nakikipaglaban ako, tunay yan, ayun, may dugo. Yung pala may ketchup pala doon sa gilid ng corner, kinakagat nila. Tapos dugo-dugo na. No? Dati rin pre, addict din ako dun sa WrestleMania, yung panahon nila Eddie Guerrero. Viva la raza! Sobrang late na niya. Oo, pre. Bata pa ako niyan. Tsang inang Oo, totoo, gago. Ang angas pa ni Eddie Guerrero no, kada finals na laban niya, yung belt, pag belt ang labanan, dala niya yung ano niya doon, no, yung ano ba tawag sa kotse nila na ganun pre, mga Meksikano. Ano siya, yung pang Low West rider, Coast. oo. Low rider pang West Coast. Wow, ganun no. Viva la raza! Nagbabounce yung kotse niyo. May trivia ako dyan. Alam mo yung bounce ang kotse na yan, yung shoot nila Snoop Dogg dati, sila Dr. Dre. Oo. Parang 16 na kotseng ganyan yung nasira during music video. During shooting? Kasi yung kotse pa lang ganyan na nagbabap, hindi talaga siya ginawa para doon, di ba? Parang kinonvert lang siya, di ba? Kaya sirain. Kung hindi siya nagtatagal din, parang Hindi rin mamaya- nagtatagal. Oo, mamaya bibigay din yan. Mm. Kasi sobrang bump, di ba? Sobrang ganun talaga. Oo, hydraulics. Hydraulic, Oo. yan. May contest nga sila no pre, napanood ko sa isang YouTube lang sa Amerika, sa LA. May contest sila no, pataasan ng talbog. Oo. Boom! Parang sumasabog na minsan yung laman, di ba? Oo. Kaya nasisira sila. Yun ang intro ni Eddie Guerrero eh. Tangina. May naisip akong i-relate dun sa wrestling, experience nung kabataan. Pero huwag yung seryoso na sasabihin ko. Kaya nga Seryosoy namin. sige, bahala kayo. Sige, bahala Nagkinulpi kayo. ka na naman, no? Kasi pare, hindi. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan na kahit bata ako, nare-red pill na ako ng bounty-unti eh. Oo. Kasi hindi ko alam ko na peke yun at hindi ko na-appreciate yun. Inaantok nga ako niyan eh. Pero alam Talaga? ko, Putang ina. pero yung mga kuya ko, kaya siya naka-doon, dahil yung mga kuya ko, ang nahahype ako sa akin, ano ba, wala namang Naboboard ka na? Naboboard na ako. Ano trip mo panoorin nun? Wala, mahilig ako noon mag-drawing, tapos nagkukwento-kwento ako, nagsasalita ako habang Comics, gumagawa ng manga mo. Ganun. Oo, ganun. Yung mga uncle ko, pag mapapadaan sa sala, hindi, ang tahimik, di ba, sa tanghali, dapat expected tulog. Pati matatanda, tulog. Ako, sige, sugurin mo yan. Lalabas yung uncle ko, pag nakita niya, nagdo-drawing lang pala ako. Kasi may uso pa dating drawing, may hadukin. Oo, yan. Fire. Yan yung mga palagi kong ginagawa dating, mga drawing. Kami ni Josh wrestling. Ano paborito mong intro dun sa wrestling? Pre, pre, kay Eddie Guerrero talaga, bro. Idol ko talaga. Viva la raza! Ganun pa siya. Tenen. Gaganon siya. Putang ina, na-hype ako. Nung bata ako. Pare, Ako naman kay John Cena ako. Ay, tang ina. Hype? Ano yun? pre, speaking of Hip-hop eh, no? Oo. Speaking of intro, feeling ko di tayo nakapag-intro. Di pa tayo nakapag-intro. Hindi na, pag-intro na. Pakilala na lang pala. Yeah. Soy sa Oo daw, nga pala. general lang, Soy Army. Nasa mask sa kato, ha? Kanina pala, di tayo nakapag-intro. Ingatan nyo pera nyo. Sabi ko nung, nagbakolod kasi to, di ba? Sabi ko nung nasa bakolod siya, picture siya ng mga magsasaka doon, di ba? Ay, mamaya, si-share ko pare. Andun nga yung puso ko eh. I-share ko pare. Joshon Point pare sa lahat ng social media kung gusto mag-amoy bad boy ng may class na may asawa. O ayaw nyo kasi matigil dyan eh. Sasama ko na sa intro ko eh. Mga perfumes ko pare, lahat available sa TikTok shop. Go ahead, check it out. Di kayo magsisisi dun bro. 8 assets sa lahat ng social media. Pwera lang sa Instagram. Swerte nyo. Dahil kilala nyo na ako. At
Magkakilala na kayo. Hindi na, direct. Putang ina. May mga comment nga na maganda rin doon eh. Uy, asset, ganyan. Oo, kaya ganun pa rin. Dami na natutunan daw. Siguro natural lang naman na ano, 'di ba? I-shoutout ko yung mga maayos yung feedback sa akin. Yung mga pangit feedback sa akin, eventually magkakaintindihan tayo. Yeah, Manood lang kayo mature dito. na mature, puta. Manood lang Akala kayo ko dito. hamunin mo eh. Oo, kasi yung last video, no? Tawag-tawa ako doon, puta. Pero ito pare, kwento ko lang, speaking of Bacolod, galing nga last week, napunta ako ng Bacolod, Kinasal bro. ka. Yun nga, hindi nga pre. Kung kailan nasa Bacolod ako, hindi ako nakapag inasal, hindi ako nakapag-kansi. Puta, bad trip ako. Kasi ito nga bro, kaya share ko rin sa'yo, bakit di ako nakakuha ng video ng bagsasaka bro. Nasa lanta pala pre, ang Bacolod, ng Bagyo pre. Lahat ng daanan namin doon, sira. Yung mga highway nila pre, sira. Uy, gogo. Talagang may, kita mo pre, yung mga bundok, mga bato na hindi mo makikita sa city kung gaano sila kalaki pre, na dapat nakikita mo lang sa taas ng bundok, nandun sa highway nila Mga boulder? dahil nag-landslide bro. Gagi. So shoutout, gusto ko i-shoutout yung si Ian. Shoutout kay Ian, yung taga Bacolod dyan na barista doon sa isang coffee shop. Uy, Nanonood Ian! sa atin pre. Iyan! Ian, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Maraming salamat sa panonood. Tutuduraan yung kape ha, kahit masama ugali ng customer ha. Ha? Ako gagawin nyo na. Oo, gagawin yung pre. Pero Sabi solid ko, pre. Alam mo ba, may iba lang ako dyan. Speaking of service, no? Yung lalaking dumura sa burger, gago na kulong siya. Sa US ba yan? Hindi, Pinoy. Ay, Pinoy? Pinoy siya pero hindi ko alam kung saang bansa. Parang hindi rin naman sa Pinas eh. Pero, parang Pinoy. Oo. Tinuraan niya yung burger, pero ang laki talaga, ang baboy. Tsaka, hindi. Ina, tapos Pinalaman niya sa tinapay. server siya? Oo, tapos binalot niya. Pukin ng... Ngayon, nag-viral yung video. Oo, nakita ko nga eh. Dinampot siya, pre. Tanga na during during working hours niya. Akala na, Ay, inabot pa ganun kabilis. Inabot. Hindi naman during that time. Pero, parang akala niya siguro, wala lang. Seryoso yung video na yun. Dinampot siya, pare. Dapat yung death penalty rin yung mga ganun, pre. Biruin mo. Sobrang naman. Sa akin, pre, death penalty. Biruin mo kasi ang biktima niya is willing lang kumain. Hindi, ang sabi niya dun sa... Oo nga, hindi, no? ganito. Ginastify niya yung sarili niyang galaw. daw? Nandyan yung burger, sabi niya. Kupal yung customer. Tapos dura. Ganun. So, yun, sabi niya, kupal daw kasi yung Is it customer. justified? Hindi pa rin. Gago, Hindi diba? pa rin. Hindi pa rin. Ina. Pero bilang customer, nakita niyo na yung realidad na ganun, kaya na nating ibigay na maging nice sa mga server. Dapat nga eh, matik eh. Kasi tangina hawak nila yung pagkain mo eh. Di ba? Alam mo, tol, ako nag-waiter din ako dati, pare. 1 year nga lang. Talaga? Bata pa ako nun, tol. Saan? Anong... Catering dun sa amin. Shoutout. Malaking restaurant yun eh. Hindi ko alam kung sino yung parang senador ang may-ari niyan dati. Pasa-pasa lang. Chinese restaurant yun, tol. Mostly ng masungit na customer, sila may pera. Diba dami Mga mata pobre, ganun. Hindi naman mata pobre. Masungit. Hanggang maarte sa service. Demanding. Kasi, they can pay for it. Kumbaga parang ang gusto kasi naman ngayon, tangina, kaya naman namin magbigay, kaya naman namin parang titip sila, tol. Pero kailangan mong ma-meet yung certain standard, which is dapat naman kasi nga yung restaurant namin na yun, pare, parang 3-star, 4-star restaurant. Okay. Dapat lang talaga, bro. Hindi siya putyong karinderya or burger shit na tol. Chinese restaurant siya na mahal ng pagkain din. Afford naman nila yun, Gloria Maris, di naman sobra. Pero maraming mayayaman kumakain, pati artista. So mas crucial ang trabaho ninyo doon. Alam ba ng mga trabahador na yung posisyon kung nasan sila? Ano Kasi ibig mo sabihin? Kasi, kung ako, alam kong nasa 5-star ako na restaurant, kailangan i-expect ko na yung mga iso-serve ko, mataas nga ang quality na gusto. Oo. So, kung mapagsalitaan man ako, dapat hindi ko personalin. Wala Diba? po personal doon. Dapat. Dapat. Actually, ito, correction lang hindi ko nga sure kung 3 o 4 star. Pero one thing for sure, fine dining siya. Oo. Suabe talaga. Ultimo, ayos ng kutsara, mahigpit kami doon na papagalitan ka. Ma-misplaced lang, diba? Ito, nakatabi mong ganon. Hindi pwede yan. Kailangan talagang pointed by pointed yan. May mga designated area talaga. yung bawat baso, lahat, pare. Okay, tignan mo. Kasi nga, alam ng customer yung experience na ma-experience siya. Kailangan fine dining,
fine dining din ang experience na makukuha ko. Eh, ang mahirap kasi sa iba namang customer dyan, nasa fast food ka na nga lang, puta gusto mo ang quality rin na makuha mo pang fine dining, di ba? Mga demanding din eh. Actually, paano tayo mag-met dun sa ganung topic, Josh? Kasi nga, syempre, di ba, parang pwede nila sagutin niya na, uy, di naman po fast food to, di ba? Babaan yung quality. Hindi naman sa babaan yung quality, but you have to assess yung expectation mo na hindi pwedeng, kasi fast food, dahil nga fast food, busy yung mga tao, minsan matagal talaga yung order. In that aspect, ay matagal yung order, baka mali yung order na nabigay sa'yo, dapat yun ang maintindihan mo kasi nasa fast food ka. Pero yung sabihin natin yung quality, papangitin nila yung duduraan, hindi naman dapat. Gago yun. Tanginang yan. Mang salsal! Sabi nung matanda, di ba? Pero, Trending. speaking of pagkain at nutrition, kasi Ayan. may nangyari last week ba or last 2 weeks? Oh. Ano siya, yung video niya is about, ang ginawa niya, nagtanong siya sa ChatGPT about Okay. nutrition. Ang para sa akin, ang generalize nung tanong niya, parang 2 sentences lang ata. Ano yung question niya? Nakita mo yung question? Hindi ko na maalala exactly, pero something about clean bulking. Clean bulking. Oo. Pwede ba ako mag-clean bulk na kakainin ko kahit ano ang Okay. So, parang ang tinanong niya dun, pre, how to, parang nakita ko yung video eh, how to clean bulk nga. Yan nga, oh. So maganda pala dahil napanood mo ngayon. So konti. at ako actually kahit sa akin medyo namalian ako sa question niya eh. So para sa akin, ang general din nung sagot nung 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 ChatGPT. ChatGPT, okay. Hindi pa rin natumbok yung eksaktong ganun. Tapos doon sa video niya, ina-advise niya sa tao na okay, pwede nyo rin gawin yun. Meron na rin siyang okay na rin yung following niya. Medyo na siya. So, medyo na alog niya yung fitness community. Merong mga legit na bodybuilder na talagang Okay. Yung Against or, against. Mostly against or sa tingin mo anong nangyari? Halo merong against, merong neutral, ganun. So, hindi ako sa POV ko yung mga legit naman na mga bodybuilder. Nakita ko, bilib ako na nakita ko na high level talaga sila sa nila. Nag-react, para sa akin medyo OA, merong ilang high level na bodybuilder at marunong din sa nutrition kasi yun nga yung ginagawa nila. Medyo na OA ako sa reaction. Meron din namang bodybuilder na okay yung naging reaction dun sa video nung taong yun. Oo. So, ano ba? Ang question doon is, bakit, ano ba yung sinabi nung nag-content na yun? Bakit sobrang polarizing? Hati eh. Bakit sa tingin mo? Anong sa tingin mo yung sinabi niya? Hindi, ang una muna, mali yung ako para sa akin, malalagay mo talaga sa basket na kulang yung information na kinalat niya. Ano ba yung pagkakasabi niya eksakto? Na pwede nyo rin itong something na ganun. Hindi ko na maalala eksakto, pero ang niya, pwede nyo rin itong gawin. Ganito, tuloy ko. Kasi ang sabi niya, ang hirap mag-clean bulking. Na kahit siya nung ginagawa niya yung dati, okay rin yung katawan niya, pero nandun siya sa side ng lean, ng medyo maliit. Maganda na maliit. So, sinasabi niya na nung dati siya, nung ginagawa niya yung clean bulking, nahihirapan siya, magpo-force eat siya kasi 'di ba chicken breast, hindi na masarap ganun. Okay. So, yung goal niya, paano ka kakain pa rin ng masarap na nakakapag... While you're bulking. Clean Yun ang bulking. clean bulking. Nilagyan pa kasi, kaya nagpahirap doon, may clean pa kasi. Diba? Hindi lang siya basta bulking eh. Yun yung mali na nag-react nga rin yung mga nag-react din yung mga prominenteng tao sa fitness. Ang point, yung ibang nagre-react is parang wala nga sa idea nila yung dirty bulking. Kailangan pag magbabulk ka, dapat clean lang. Hindi, sige, dahil binuksan mo na yung part ng ganyan. Ako sa totoo lang, sa akin, yung mga respetadong tao na yun sa fitness, question ko lang to sa kanila. Neutral ako dito sa dito sa issue Topic na to. Pero lahat ng mga nakita kong something na
Yung isang halimbawa is para siyang parang kasi trabaho nga nila, yung pati yung pagpayo ng nutrition, trabaho nila yun eh. Actually, sa nutrition part, tol, di naman nila dapat trabaho yun. Kasi may nutritionist, may mga nag-aaral talaga doon. Sila, parang YouTube na lang sila eh. So, pero gusto ko silang anuhin dito eh. Healthy criticism sa part na to eh. Na kaya ata nag-react ng ganito to. Itong kahit magagaling naman talaga sila. Alam mo yung parang fear na mawalan sila ng kliyente dahil 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 okay yung impluwensya nitong taon to, may mga nakikinig sa kanya, may result siya, hindi malabong sundin na lang yung payo niya, mababawasan ng kliyente itong mga kabuhayan nila yun eh. Yeah. Di ba? Pwede. Kasi, So ang point ba is, ang pinupush nitong napanood mo is, okay ang dirty bulking. Kasi yung iba, clean bulking lang ang gusto, di ba? So siya, ang pinopromote niya is, okay pala mag-bulk kahit dirty meal ka, ganun. oo. Pero ang problema nga kasi doon, ang problema nga ng mga tao sa fitness sa kanya, mas makakategorize mo nga sa dirty bulking yung sinasabi niya eh. Pero nililabel niya nga na As clean bulking. Tapos ang pang-argumento niya palagi, hindi ako ang kinukontra nyo. Ang kinukontra nyo eh si ChatGPT dahil tinanong ko lang naman yun dyan eh. So kung pupunta nga tayo sa aspeto ng gano'n, kasi ako gumagamit din ako nung AI. Matinding shield yun ah. Oo. Pero ako gumagamit din ako ng AI. Pinakita niya yung screenshot kung paano siya nagtanong. Hindi ako ganun magtanong sa ChatGPT. 'Di ba? Lahat nga ng ang sabi ko nga sa inyo, lahat ng ilalagay mo sa internet na inaalam mo, laging may double check. Laging kumbaga ire-rephrase mo, tama ba, eksakto ba yung word na ginamit mo para kasi sa kanya nga ang ginawa niya, basta tinape niya yung dalawang sentence, sumagot ng yes, tinanggap niya Yun na yun. Oo, tas nag-content na siya. So, yun. Is it wrong? Oh. Para sa taong may following, merong makikinig sa 'di ba? So, gagalingan mo rin, 'di ba? Merong ding effort sa end mo. And mali din ba yung sinabi ng ChatGPT? General kasi siya eh. So, actually ganito. Kung yung mga tao, kung tanggalin natin yung konsepto ng na malakas kasi yung influensya niyan eh. Kasi pag influencer ka nga, parang kahit ano nasabihin mo, susundin na, 'di ba? Pero kung ikaw nagki-critical thinking ka naman, makikita mo yung content niya, makikita mo yung sinabi nung ChatGPT, masisense mo. Katulad ako, pinanood ko yung niya. Para sa akin, sobrang general, ang general nung question, ang general nung sagot, hindi pa rin applicable. Para sa akin, ganun. Pero ayun nga, ang worry nga nitong ang worry ng mga bodybuilder na focus sa nutrition, lagi nagpa-practice ng clean bulking, hindi nila nagustuhan yung Content. na yun. Oo. Yeah. Pero meron din yung sinabi mo nga kanina, sige, pag-usapan natin yan. Ano pa rin yun eh, may lesson pa rin na sinasabi mo eh. Na pagdating kasi sa usapang nutrition, ang hirap talagang maglagay ng niyan eh, ng parang hardline. Yeah, Masingit ko lang ang daming nga akala nila pag lean yung tao, putang na healthy. Hindi lahat. Tama. Hindi lahat, pare. Pag ikaw lagi ka correct nyo ako sa mga gym rat dyan, pati sa mga nutritionist dyan. Pwede nyo akong i-correct. Lilinawin ko lang. Pag habol ka ng habol ng pagiging lean palagi sa katawan sa abs, minsan marami ka ng nutrients na hindi nakakain para lang mahabol yun. Kasi hindi naman pwedeng mabuhay ka lang sa puro chicken breast, pare. Maraming kulang. Yung nga yung sabi nung iba, hindi nga daw kasi enjoy yung buhay pagka puro ka chicken breast kasi wala nga lasa. Hindi siya enjoy. Isa yan, correct? And also, hindi siya balanced nutrient. O nutrients, pare. Yung chicken breast. Kasi marami talagang kulang dyan. Muscle lang yan kung protein. Pero yung mga ibang nutrients na dapat nasa gulay, nasa prutas, hindi mo na nasasalo. Tapos dyan napapasok yung supplement. Yung madalas mag-pure na ganyan, may mga supplement na eh. May supplement na doon nila habulin. So, diba, hindi naman okay din, diba? Na palaging ganon. Kaya nga, sabi ko nga, hindi lahat ng lean, akala nyo healthy. Mukha lang aesthetic kasi. Mukhang aesthetic yung look, mukhang healthy yung look. But then again, pag nutrients at nutrients pinag-uusapan, hindi
healthy. Double down ako sinabi mo. Hindi, totoo yan na ano ko rin yan. Kasi may face nga ako na bodybuilding din. Pakita mo katawa mo para ano. Talaga. Oo, kasi wala kang ano eh. Baka wala sabihin. Tangin na, salta ka ng salta, wala kay resibo. Di na, putik. Tignan mo na lang. Follow kayo sa channel niya. Sa YouTube channel. Saka magte-training din kami soon. Sama-sama yan, sa yan. mapapanood niyo. Mapapanood niyan. Ipa-vlog namin. Oo. Basta pag kamatch kita kung ano yung level ko. Sige, boxing Yan na tayo. naman tayo. Kamatch ko Easy. Easy, putang. Testosterone mo, pare. Hindi, ano nga yung sinasabi ko? Ayun, double down ako dun sa ano. Sa lean, di ba? Sa pagiging lean. Sinabi talaga yun. Kaya nga ano yung mga bodybuilders, hindi sila pwede magstay. 6 months lang, parang ganun. 6 months na yung pinakamatagal na magstay ka sa lean na ano. Meron lang parang 12%. Parang kahit 12% body fat ka, risk ka na ng kakulangan sa... Dehydration. Oo, yan. Yung mga... Tubig din, di rin sila masyado, di ba? Kaya, hindi talaga healthy yun. Hindi madalas ang kalaban nila, bro. Kidney failure. Diba? Kasi Kaya nasisira. kulang tubig, kulang na nga sa tubig, panay pa supplement, which is tama sa ano yun, di ba? Sa kidney yun. So, Oo. di ba, atay? Tama ba? Saan ba ko tumatama ang gamot? Parehas, di ba? Kidney at atay. damage. Kaya nga, di ba yung ibang contestant sa bodybuilding, putang minsan di natatapos yung contest, iniimatay. Oo. Ito, kain, walang tubig. Kailangan tuyot kasi. Nakaano tuloy ako ng Hospital. Nakaano ako ng hot take dito. Kasi, di ba napag-usapan na rin natin ito eh. Pero hindi na nga. Basta, hindi, ang problem, Ano ba yun? usapang lakas at health. Yun na nga yung sa sinabi mo. Hindi talaga sukatan ng pagiging healthy yung laki ng katawan, yung pagiging bulky ng katawan. Actually, may alam ako, actually, respeto sa kanya kasi isa yun sa nagturo sa akin nung bata pa ako. Kaya sa circle yun basta sa circle ko nakilala yun. Ang nangyari sa kanya pare, hardcore bodybuilder talaga siya, lumalaban talaga siya ng mga competition. Na dead siya, nagsuka ng kulay itim. Gago. Nagsuka ng kulay itim tapos deads na. Para may Doon mismo sa contest? hindi naman ako sa bahay na lang, sa bahay na nangyari. Sa boxing ba yan? Hindi siya bodybuilder. Bodybuilder daw, pre. Sa nutrition nga. Actually may nakita nga akong paliwanag noon eh. Ano daw yun? Yung itim. Hindi mo kilala yung pangalan? Di ko na maalala yung pangalan. Kasi maliit pa ako nung Basta sa circle ko nga lang siya Ano nangyari? nakilala eh. So, hardcore bodybuilder talaga siya. Nag-dead siya ng gano'n. Ang sabi ng doktor kasi nga, too much protein daw. So, sobrang protein, hindi na rin siya ma-process ng katawan mo. Mapupunta talaga sa gano'n. So, Too much protein, nakakasira din. Oo. ito nga bro, Lahat ng sobra, no? Lahat ng sobra talaga, pare. ito rin bro napansin ko kasi syempre hindi naman ako masyadong into bodybuilding talaga, but I work out consistently, I do sports. Kaya lagi lang akong ang perspective ko nasa laging third person lang, tinitingnan ko yung kasi naka-follow ko sa kanila eh, di ba, sa mga idol diyan na bodybuilder, naka-follow ko, so nakikita ko lagi silang hindi magkasundo, pre. Lahat ng bodybuilder parang wala akong nakita na nag-agree sila. Parang lagi silang mayroong salungat na opinion. So ito ngayon ang question ko, pare. Kung iba-iba sila lagi ng opinion, so bilang ikaw nanonood ka, sino ngayon nasusundin mo? Di ba kasi for example, ganyan, protein nga, lagi na sinasabi protein, ganyan, tapos may hindi pala okay, di ba? Kaya ako pare, sa totoo lang, hirap pumasok sa sa content. Kung nyari mag-content ka about bodybuilding or about nutrition, buta ang dami mo kagad mga kalaban. Kakaumpisa mo pa lang, 0 following ka pa lang, may kalaban ka na kasi. Yeah. Iba na kagad yung opinion mo sa karamihan, no? Totoo. Kaya ako, di ko rin pinasok yun eh. Hindi ko rin naman naabol talaga maging world bodybuilding champion or in the Philippines man lang, no? Pero ayun nga, we work out. Okay naman, may mga abs tayo parehas. Maganda naman, lean naman tayo kahit papaano. Kahit papaano. Eh! Malaki tiyang Saan wala na eh, parang boxing na ako eh. Yeah. So yun, sa bodybuilding kasi may masyadong hinahabol yung aesthetic look, kabalahan. Technical sila masyado na, no? More on umiikot na lang talaga sa pero yun, respect sa kanila, okay din yun. Pero advice ko lang na balance lang yung nutrition, di ba? Huwag nyo iwala. Hindi ako magpapakatotoo lang. Ako actually, basta ako may respeto ako dito sa mga bodybuilder na to. Alam ko,
ilagay lang natin, okay? Kasi pinopromote ka natin yung workout, diba? Exercise workout. So, automatically, nag-workout ka na tao, lalo na business mo yan, trabaho mo yan, respeto na. Okay, respeto na. May ano kami sa'yo, saludo na kami sa'yo niya pag ganyan. Pero syempre ito, pinag-uusapan namin yung, kumbaga, yung perspective ng mga taong wala dyan sa ano ninyo, sa sobrang pagka-technical niyo. Ito, sa ano rin to, parang, kumbaga, on a surface level, ito yung nakikita namin, na-observe namin. So, ano yung sasabihin? Gusto ko yung mental na natuturo, gusto ko yung disiplina na natuturo ng ng pag-workout. Pero sa akin unnecessary na talaga yung sobrang laking muscle. Actually, sa akin nga ano na siya hindi na nga rin aesthetic. Sa akin, iba na ngayon ng paningin ko. Sobrang malaki pa rin. Oo I agree. No? Why do you think so? Anong sa tingin mong nagpapa-off sa'yo? Kasi unnecessary na nga. Kumbaga, para saan all that, yung ipapump mo. Tapos, eto, pasensyahan na rin. Mas marami pang malakas na kargador kaysa sa kanila kung, Gago ka. kung buhatan na buhatan. Talaga naman, pare. Gago! Totoo yun. May kilala akong kargador na basta yun. Mas malakas. Mas malakas, pre. Sus, kayo, alam nyo yun, pre. Hindi ko alam yun, Ching! Nilaglag. Legit naman yun. Legit Totoo naman yun. yan. Legit. Hindi, isang ano rin, di ba? Kaya na, Cobra Skyflex lang ang diet. Oo. Oh, putang ina. Tangina, Cobra pre. pa, pre. Par! Tangina, walang chicken breast yung mga kargador, par. Oo. Alam mo diet nila, Cobra Ribisco lang. Cobra release. Siya ba? Skyflex lang, par. Shabams, pre. Ay, hindi ko alam. Hindi, marami namang kargador na hindi rin nagsasabams eh. Mga construction boy na hindi rin nagsasabams. Pero yun nga, yung diet nila, wala sa ayos. Pero magulat ko pag gumanon yung mga biceps nila, putang ina, kala mo contest. Kaya, ayun isa rin yung reason, pare, kung bakit hindi nga magkasundo, lalo na dyan sa bodybuilding din. Kasi, merong ganyan, may gusto ng ganito, malaki katawan. Meron namang gusto ng, ano lang, itsura. Meron namang isa, strength lang. Di ba? So, actually, wala tayong solution dito eh. Kumbaga parang, ano lang talaga to, observation lang talaga. Observation lang. Kasi, for example, nanood ako ng Physical Asia, pare. Okay? Doon mo makikita yung halo-halo ng strength ng physical capability ng iba't ibang laki ng katawan ng tao eh. Diba? Pag yung mga malalaki, yung mga brusko na sinasabi mo bro, yung sobrang malalaki, ang task nila at confidence sila na gawin na task is yung magbuhat talaga ng malalaki. Pag yung mga ano na yung buhat na katulad yung napanood ko yung chest na malaki, ang nagpipresenta agad yung malaki katawan eh, yung ganun eh. Kaya ko yan. Tapos, meron naman yung pagkatakbuhan naman, magpipresenta naman yung rip lang, yung malaki maganda katawan, lean, pero mabilis siya. Mabilis. Tapos meron namang pipresenta pagka yung ang challenge is endurance, yung payat lang, yung kaya niya, nananalo siya. So, ako sa tingin ko pare, kung sa tanungin mo ako kung ano ba talaga yung the best na magandang ng katawan mo, depende sa ginagawa mo eh. Yeah. Depende kung saan mo gustong gamitin yung katawan mo. Yeah. For example, sa boxing, hindi mo kailangan ng naglulubuhang muscle. Hindi. Kasi Hindi ka sira mobility mo. Ayaw nga ng coach ko pag boting ako eh. Ayaw pare. Gusto niya push-up lang ako, fist push-up, or pull-up. Laging puro body lang kasi nga masisira yung mobility. Pwede rin daw magbuhat, pero wag ko daw masyadong ubusin yung energy ko doon. Sira talaga yung flexibility, mobility. Ayun ang pinang-point niya kanina. Hindi masasabay. Kasi titigas yung mga muscle mo. Di ba pa rin yung calisthenics. Yeah. Sa boxing yon. Again, tama si Josh. Depende sa paggagamitan mo. Diba? Kung gusto mo naman bodybuilding, syempre, ibang linya na naman yun. May naalala pala ako. Ito, dati ko pa fina-follow to. Napaka-underrated nitong tao na to na. Banggitin mo. Chris Jones, ano siya eh? Amerikano siya, Chris Jones. Chris Jones. Shoutout sa'yo, Chris Jones. Kung nanonood ka dito. Mali mo, antay sa pot fan talaga. May Sali ako sa movement, bro. Nagsasubtitle pag gano'n. Sobrang underrated nun, Chris Jones. Sa kanya na rin nanggaling na nakakalungkot daw na sa fitness community, specifically bodybuilding community. Sa kanya na to nanggaling. Legit talaga yun. Na sabi niya, dapat kami yung model ng health na fitness, health. Pero siya mismo, nalulungkot daw siya dahil ang dami nga sa industriya nila na ikinamamatay pa yung ito. Fitness nila. Oo, kasi nga, Extreme naman. yung iba gumagamit ng ano bang ibang term? Steroids? Oo, yung iba gumagamit ng steroids.
Yung ganun. So, to the point na unhealthy na. So, sabi niya, basta siya rin talaga nagsabi na hindi rin siya believe sa karamihan. Kasi imbis na sila ang model ng health and fitness, mga hindi nila kayang i-maintain yung health hanggang pagtanda eh. Kasi kung sabi niya, kung sa health ka lang magfo-focus, talaga, unnecessary na yung pagka-hardcore nito, mas tatanda ka pa na mas malakas ka nang hindi mo ginagawa yung ginagawa nila, sobrang protina, tapos puro pagpapalobo, hindi na functional yung mas magiging okay ka pa na kung usapang health lang. Kaya mas gusto ko pa combat sport, tol. Di naman sa pasensya na, guys. Yun kasi working sa'yo, pre, di ba? Again, yung ito sasabihin namin, ito yung nag-work kasi sa amin. So, bakit? Combat Combat sport? sports kasi hindi ko kailangan sobrang ganung diet na. Basta wag lang ako matakaw. Yeah. Ganun. Ako rin, agree din ako sa'yo. Yun din ang sa akin eh. Kumbaga nagbubuhat ako for, again, konting muscle, pampa-aesthetic, but mas concentrated din ako sa sports. Mas concentrated ako sa sports. Actually, sobra sa pagkain yung combat sport. Basta wag ka lang sobrang matakaw. Kasi lalagpas ka sa weight eh. Oo. Basta sakto lang kinakain mo, okay lang. Okay naman. May protein pa rin. Okay naman. Ikaw ba, pre? Hindi kailangan sobrang daming chicken breast. hindi sila ganun. Hindi, napanood ko nga yung live mo nung nakaraan eh. Sabi mo, nag-iisip ka kung kasi pag ganito, mawawala naman yung aesthetic, ganun. Pero ako di ko matidinig. Gusto ko rin yung konting kasi meron din namang kasi ako neutral nga ako eh. Hindi ko rin gusto yung itsura ng mga sobrang papayat eh. Na kahit boksingero. Kasi ang problema sa kanila, pag sobrang papayat, baka sa totoong buhay, mawala ng value yung pagiging boksingero nila. Diba? Dahil sobrang nipis mo na, at suntok ka na sa kalaban mo, hindi na tinatablan, diba? Ganon. Kaya, sa akin rin, kailangan mo rin ng konting... So, hindi ako, kung sa akin, yung workout ko, considered ko rin ng pero kung paano ko siya approach ganito, nag-heavy ako, pero hindi siya ganun. Siguro 3 sets lang. Kunwari, pili ka kung ang gusto mong pagandahin, chest or back. 3 sets lang ng overload, yung mabigat talaga. Yun lang. Fail yun, mga to fail. Hindi, 3 sets lang. Pero mas effective kasi yun naman ang concept sa bodybuilding. Kailangan mag-fail siya para tumama. So, 3 sets lang. Tapos proceed na ako dun sa mga functional na workout para makuha ko pa rin yung may konti pa rin kahit sa akin sa peace of mind ko lang alam ko na medyo pinapa-okay ko yung itsura nung katawan ko habang functional pa rin kasi merong mga taong may mga fighter din na ang ganda ng katawan, di ba? Ang laki ng katawan pero hindi sila yung pinakamagaling pero definitely nakakatakot pa rin silang makalaban sa Intimidation din. Oo. Pero how about diet, pre? Kasi sa ating tatlo, what I think is ikaw yung ikaw yung pinaka sa fitness eh kasi nagtatriathlon ka, di ba? Spartan. Hindi naman triathlon yun. Pero So yun. sali ka sa Spartan. So in diet wise pare, paano ka anong take mo? Sa totoo lang kasi pre, hindi ako foodie eh. Ang mentalidad ko palagi sa pagkain, fuel talaga. Hindi siya something na sasatisfy ko yung craving ko. Hindi. Wala talaga sa sistema ko yun. Kaya sa totoo lang, siguro pag lalabas tayo minsan ako magsasabi, tangina, ba't pa tayo dyan kakain? Mukha lang masarap. Kasi, kumpara dito kay si lalaking nagka-issue, ang problema niya kasi, kaya hindi niya masunod yung diet. Kasi nga, pag hindi masarap, ang hirap kainin. Pero ako sanay na ako kumain ng gano'n, yung... Nag-fuel nga lang, wala pa kailang sa lasa. Basta alam kong hindi lason yan, protina yan, or complex carbohydrates, mga bagay na kailangan ko sa ginagawa ko, ito-take ko yan. Diba? Sabi nga rin nila, pagdating sa pagkain, pwede kang kumain nga ng isang beses lang sa isang araw, magiging okay ka hanggang... Okay ka pa rin. Oo, eh. Ito nga, isang angulo nga rin na dyan, na pag nagugutom ka, umiiyak ka na gutom na ako, tangina, bitch ka, tangina, kasi kailangan mo lang naman ng nutrition lang yan. Kung bineview mo yung pagkain na something na source ng comfort mo, merong mali sa utak mo. Gago, sense of comfort mo pagkain. Putang ina, mga nagsasalitaan yan, lumba-lumba eh. Mga LPG tank yung katawan eh. Tsaka pare, yung mga taong bro,
ayaw magutom, yun mataba for sure. Botchog. Oo. Yung makaramdam lang ng konti, kain. Gutom, kain. Ayoko sa taong ayaw magpagutom, pre. Ako rin bro, sa totoo lang. Hindrance eh. Kunyari kasama mo sa galaan, imbis na magtuloy-tuloy kayo sa gusto nyong gawin, matitigil kasi gutom siya. Gago, Hindi niya diba? pwedeng, ayaw niyang, basta inaalagaan niya yung gutom niya, pre. Putang ina yan. Nainis ako sa ganun, bro. Actually, may pinapalo ako eh. Hindi ko na nasasabihin. May pinapalo ako sa... Pinapanood namin ng asawa ko na travel vlogger siya. Mataba siya, bro. Natawa ako sa kanya. Natatawa yung esmi ko kasi every time na ginagawa niya tong bagay na to, pinopoint out ko, natatawa siya. Sabi ko, lagi niyang sinasabi ng vlogger na yun, teka, nagugutom na ako breakfast muna siya. Travel vlog, hello guys, breakfast muna siya. Naglakad lang ng konti. Parang nagugutom ako. Punta siya dun sa sa mga, ano ba to? Convenience store. Kain na naman siya. O, lunch na. Sabihin ko, tingnan mo, magugutom Putang ina, wala pang lunch yun? Wala pa, pre. Naglakad lang ng konti. Sabihin ko sa SB ko, tingnan mo, magugutom yan. Mamaya sasabihin niya, tara guys, nagugutom na ako. Pero nagre-reflect pare sa katawan niya. Mataba talaga siya. As in, pag umupo siya sa mga restaurant, yung tiyan niya nandun sa table. Tang ina. Kaya ako, Sagwa. doon ko napatunayan na pag lagi mong inaalagaan yung gutom mo, ayaw mo magpagutom. Ano yun para sa akin? Oh. Unhealthy yun sa akin. Kahit sa tol, sa tropa or girlfriend mo halimbawa, ayoko nang makipag-deal sa ganun pare na takot magutom, yung parang nagbabago pa yung mood dahil gutom. Oo. Tapos ano ba tol, di pa tayo kakain mga ganun? Oo. Ina mo, shut the fuck up, mamaya na. Diba? Tapos, Tapos na yung trabaho or at least may nagawa man lang muna tayo. yun, exactly. Hindi yung putang inang wala pa tayong nagagawang mabigat ngayon, gusto mo kumain na agad. Tangina, ako nga, ito nga, minsan, ako kung ganun din kayo may time na tinatarantado ko sarili ko na pagkagising, di ba? Minsan gising ako ng 6 a.m. Kasi daytime na ako, pre. Tulog ako ng 10 or 11, minsan gising ako 6 or 7. Hindi ako kakain. Kakain ako minsan mga 11 na, 12. Trabaho lang ako ng trabaho. Parang ang sarap minsan binibitin mo yung gutom, parang alam mo yun. Tapos ang sarap na kain mo nun, tol. Yeah. Kahit anong food yung nun, feeling mo, tanga na. Oo. Totoo yan. Kasi nag-suffer ka eh. Merong magandang nangyari. Tsaka kasi yung totoo yun at may mga studies din naman diyan na mas productive talaga ang tao the less na may kain the less na kumakain ka eh. Kasi for example baka napapansin ninyo pare, ito napanood ko lang din naman to, baka daw napapansin ninyo na pag umaga tinatamad kayo imbis na nakatulog na nga kayo 8 hours, tinatamad pa rin kayo sa umaga na kumilos kasi paggising na pagkagising breakfast ka agad. Tanginang yan. Wala, hindi mo pa nga kailangan ng energy. Di ba? Maintindihan ko bro maintindihan ko. Umagang-umaga pagkagising mo, nagbe-breakfast ka kasi trabaho mo, construction. Gagamitin mo yung Kailangan mo ng energy. Kailangan eh. Pero ang problema nung iba, putang ina breakfast sa umaga, tapos kumain, putang manonood ng TV. Point. Or yung work mo, nakaupo sa opisina. Nakaupo sa opisina. Hindi mo kailangan ng sobrang energy. Pwede yun, light meal, I would say. Sige, light. So, as in light Pero kakaninan mo siya, sasangag ka pa. No. Fuck, tapos hotdog. Putang ina. Basta basically, hindi ka mamamatay kung kumain ka lang ng once a day. Huwag kang matakaw. Na yung calories, tama yung calories hindi ko to pinapayo sa mga may kondisyon pero kung maayos ka naman, Pag-usapan yun mamaya. Sabi, may mag-comment kasi dyan, pre. Paano may Sensitive ko? yan, Gaganon. Paano may ko? Hindi. We're just Hindi ka assuming kasali. na okay ka. Tangin lang yan. Pagamot ka muna. Ako, 2 meals a day ako. Minsan nagiging 3 siya, pero light na yung pangatlo kasi gabi na. Huwag kayong kakain ng 3 hours bago matulog kasi pagod ka niya pagising mo. Parang pagod na. Parang mabigat. Kaya ako nga, ang ko dyan, ang technique ko dyan, kasi yung first meal mo, kahit ano masarap yun eh. Kahit ano masarap. Kaya, halimbawa, yung tuyo, pag nakakain ka na ng ibang masarap, wala ka ng gana sa tuyo. Pero pag makain mo yung tuyo first thing in the morning, masarap. Ang sarap, di ba? So, ang ginagawa ko, kaya rin natanggal yung pagiging foodie ko. Basta matagal na akong hindi foodie, parang
since 15 years old, hindi na talaga ako foodie. Kaya nakakaano ako sa pagfa-fasting, kayang-kaya ko talaga. Ang ginagawa ko siya, since alam ko na yung idea na yung first meal mo, kahit anong kainin mo masarap, inuuna ko yung importante sa akin. So, importante sa akin ng protina, fiber, tsaka complex na carbohydrates. Kapag available yung mga yan, hindi ko na kailangan ng maraming pagpapalasa. Basta alam kong pwede ko siyang kainin, uunahin ko na siya. So para the rest of the day, ayos na. Nauna ko nang kumain ng malinis at maayos na pagkain. Actually si dun sa issue na sinabi ko kanina, si SmartFit, shoutout SmartFit. Nakita kita sa Siargao pero hindi kasi tayo close kaya hindi kita pinapansin. Nakapalo ko dyan. Okay yung take niya nga dun eh. So ang advice niya nun, 80-20. 80% of the time, ayusin mo yung kain mo. Tapos yung 20% yun yung talagang hindi yung mapigilan na, putya, mukhang masarap talaga, natutokso ko eh. So ang point niya, i-prioritize mo yung clean meals para you can get away sa mga pagkain na walang kwenta pag kinain mo siya. Hindi naman makaka-apekto ng masama sa'yo yun eh kapag hindi sobra eh. Yung mga, kung kakain ka ng ice cream, hindi naman palagi yun. That's 20%. 20%. Yung dirty. Actually, maganda yung sinabi mo doon, pati ni SmartFit, no? Double down ko lang yun. Isa rin sa reason niya kung bakit namomotivate ako mag-exercise. Minsan boxing ako ng 8 a.m. tapos ako ng 11, di ba? Or gabi. Tapos basketball pa ako ng hapon minsan. Minsan nagkakasabay yung pare. Kaya ako namomotivate kasi pag nagawa ko yun, kaya kong kainin lahat eh. Actually. Pwede kong mag-ice cream, pwede mag-chocolate. So what? Sunog yan eh. No, sunog yan. Mababurn mo nga lang yun. Kasi nga may activity ka, pare. Yun ang katangahan nitong mga matatabang to, di ba? Puro lang kayo enjoyment, hindi nyo nababalance. Ako, Yun. kaya kong kainin lahat ng gusto ko, pwede. Pwede. Oo. Yun ang benefit nung nag-exercise. Kasi yun din yung may napanood nga rin ako doon. Bakit daw siya nag-exercise? Why do active ako sa exercise? Because I want to eat what I want. Sabi niya Ganda, ganun. diba? Oo. Totoo. Gusto kong kumain ng pizza. Ang sarap ng pizza. Di ba? Gagawa ko ng paraan para makakain ako ng pizza ng marami. So, mag-workout talaga. Sunugin mo. Oo. Pwede naman yun, sunugin mo. Activity ka. Yung tamad, no? So ako dun sa mga nanonood na kung nandun kayo sa phase na talagang yung pagkain parang nagiging source siya ng comfort nyo. Ako advice talaga kasi gusto ko nga mag-ambag na pare-pares tayong lumupit eh. Bawasan mo na yung paunti-unti. Sige, okay pa yan ngayon. Nandyan ka eh. Hindi naman talaga tayo basta makakaalis yan. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi mo kailangan yung na yan. Hindi mo kailangang gawing source ng comfort mo yung pagkain. The more na ginagawa mong source ng comfort mo yung pagkain, the more na nasusupot ka. At pre, talaga. Totoo naman. Kaya, lalo na kung hustler ka. Pero sige. let's be clear lang, pre, na pwede mong gawin talagang comfort ang pagkain. But, di ba, kung reward mo yun, comfort siya as a reward na meron ka kasing ginawa. For example, di ba, nag-boxing tayo. Mamaya, next week, mag-boxing kami. Tapos after ng boxing, magraramin tayo. Putang ina, comfort yun. Ang sarap nun, pero reward yun kasi meron tayong ginawa. Para sa akin, mas okay yun. Kumain ka lang. Comfort kasi kumain ka, tapos mamaya tutulog ka. Tang-inang yan. Hindi. So, yun. Das, gusto ko siyang i-breakdown kasi para dun sa mga taong taong gustong pumalag sa buhay eh. Gusto ko lang ipakita yung value niya. Kasi isa ring bagay na kaya ka magiging productive kung halimbawa lang na ikaw yung tao na okay ka sa 1 meal a day. Kasi makaka-focus ka sa trabaho mo eh. Isipin mo kung halimbawa ikaw lang nasa bahay, ikaw nagpe-prepare ng pagkain mo gano'n. Tapos magti 3 times or 4 times a day ka. So, 4 times sa isang araw habang nagtatrabaho ka, nai-interrupt ka kasi iisipin mo yung pagkain mo, ipe-prepare mo yung pagkain mo. Pero kung kaya mo kumain ng isang beses lang, magbe-break time ka lang tapos rat-rat na ulit, di ba? O halimbawa to, pag ginagawa natin itong podcast na to, tagal nito, hindi natin iniisip yung pagkain, di ba? Okay lang. Real talk. Ito na, ginagawa na namin. Pumunta kami dito, ako wala pa akong breakfast. Isa daw, ito nag-breakfast to eh. Ako wala akong breakfast pare, ito lang, kape lang. Ayan lang, ito lang yung pagkain ko, the whole na nagko-content kami. Mamaya,
kakain kami. Magchichibog kami mamaya. Well, comfort yun para sa akin, yung chibog mamaya. Kasi meron tayong hardship na ginawa, which is Correct. itong podcast natin. So, hindi kami nagsasalita dito because sabi-sabi lang. Ito na, ginagawa Walk nga the talk namin. kami, Walk the bitch. talk to, bro. Diba? Kaya nga puta ka, tignan mo, wala kami mga chan, no? Wala. And add ko lang, ito na huli ko na tong, add ko lang to, huling, ano ka na. Go. Maglagay kayo ng at least 2 eggs. Hindi ba ako expert, pero yung 1 or 2 eggs at least a day, ang ganda daw, dami daw benefits. Hindi, add ko Sabi lang ng din. mga doktor. Pag active ka, pwede kang 5 eh. Everyday, active ka, pwede 5. Sige, tuloy mo na. Basta nasusunog, no? 1 to 2, I think, is more safer in general. 5 if super active ka, sabi nga ni 8 Asset. So, maglagay ka ng itlog, kasi pag may nilagang itlog, ang tagal mo magutom. Ang tagal niya magutom, pre. Tip yun. Life hack yun. Hindi pa siya mahal. Pero kung afford mo yung mga chicken breast, go, sige. Beef, go, sige. Afford mo Mura pala lang ng eh. itlog nung isang itlog, mura lang yun. Kaya yung mga nagsasabi nyo na hindi ko kasi, ganyan, kaya hindi maayos katawan ko, mura lang itlog. Pag yan hindi mo pa kaya, may problema ka na. Ang sarap-sarap ng itlog 2 to 5 eggs, o kahit 2 eggs man lang, o kahit hindi ka naman sobrang bulky kagaya nila Smart Fit na sobrang malalaki, Rendon, 2 eggs, may ambag yan, sigurado, kasi kakain ka pa naman ng gulay eh. Meron pang dagdag protein ulit yun, di ba? Tsaka pare, iba, ito, kasi akala nila, ang respect lang is nasa malaking katawan. May respect din sa sleeper build, pare. Pag tinamaan ka ng jab na matulis, re-respetuhin mo yung left ko, pare. Hindi, real talk lang. Pag nalasap mo yung jab na matulis, tol, re-respetuhin mo yung left. Iba pa rin, pare. Mas lalong ayaw mo tamaan ng right. Ganun yung laging inaano sa akin ng coach ko lagi. Patulisin natin. Pag tinamaan yan, sigurado, yung right mo, ayaw niya yung subukan. Kasi nga, syempre, yung left nga matulis na eh, matalim eh. Parang, ganun yung tunog. Oo, lumalati ko, diba? So yun, tama sinabi ni Josh, kahit sleeper build, basta may bubuga naman yung katawan mo, alam mo naman saan gagamitin yung mobility, flexibility mo. So be it. But then again, hindi kami mga eksperto sa nutrisyon. Kami ay bumabalanse lang. Mabalanse lang, yeah. Ayon sa Totoo. mga sabi-sabi ng mga coaches sa internet. For me, yun lang ang pinaka-safe na mapapayo ko, at least 1 or 2 eggs. Kasi nga, tipid yan, hindi ka gugutumin masyado, full of nutrients yan, and ginagawa ko din yan. 3 eggs nga ako minsan. At masarap, matagal magutom, na source of energy siya. Okay. Wag puro kanin sobra. Yung kanin kasi, kaya naging uso yan sa Pinoy, kasi third world country tayo. Yung kanin, siya yung pinakamabilis gawin na source ng energy. Pero in the long run, namura. Pero maya-maya nakakanto kasi ang taas ng sugar. Sobrang hype ka, okay dahil kanin. Pero maya-maya, tamlay ka na. Kasi yung kanin, hindi naman siya matibay na sandalan ng energy talaga na sobra di ba? Yeah. Sakto lang. Konti-konting kanin lang, di ba? Gulay. Yeah. Protein. No, Yun sa akin. Yun, ang sa akin naman pare, last advice natin sa mga nanonood sa atin is, kung gusto mo talaga mag-concentrate sa fitness journey mo, what I suggest is mamili ka ng gusto mong goal na katawan na influencer, then stick with it. Tapos, pag sa tingin mong humihirap-hirap na, edi gawin mo lang yung nag-work sa'yo. Di ba kunyari, napamahal na, masyado nang mahal yung ingredients nung idol mo, siya yung gusto mong gayahin katawan, edi atras ka ng konti, di ba? Adjust din. Yung expectation pare, babaan nyo rin. No? Kasi may mga time talaga na hindi mo maaabot yung gusto mong ma-attain. So, as long as may disiplina ka, natuturo sa'yo ng idol mo na magka-disiplina ka, kumain ka ng maayos, matulog ka ng maayos, yan, abot kaya yan. Go ahead, push with it. Kasi marami kasing tao ang ayaw pumasok sa fitness journey kasi ang nakikita nga nila is kain ka ng ganito, kain ka ng mahal, kain ka ng ganito, grabing disiplina. Basta, expectation mo pare, kung ano yung kaya mo muna, dun ka muna. Okay? Kung ano lang abot ng wallet mo, yun lang aabutin ng katawan mo, mostly. Ganun lang muna pare. Huwag niyong pressurein yung sarili niyo. Lahat, kahit taong walang pera, pwedeng mag-start kagad ng fitness journey niya. No? Kailangan mo lang talaga mamili. Kailangan mo mag-adjust sa kung ano lang yung kaya mo. Tapos, set expectation, pare. Maganda pa rin napapawisan ka. Yeah. Huwag masyadong mataas kagad. Dahil parang business yung katawan eh.
Pag nag-start ka ng malaki kagad, malaki ang lugi mo. Start small, pare. Cobra Skyflex nga lang construction tsaka kargador eh. Panis yung mga bodybuilder. Oh, tayo. I-highlight ko yung sinabi ni Josh kanina na wag mong aalagaan yung gutom mo. Napakalaking bagay. Ayun, okay na yan. No? So, highlight ko lang yung sinabi ni Joshua kanina kasi napakaganda niya. Ano yan eh, itatransform ka nun sa mindset mo, katawan mo, na yung gutom mo, wag mong aalagaan. Basta, usapang anti-support, pati yung pagkain, importante yun. Kung ano yung eating habits mo, importante yun. Halimbawa, bata ka na, halimbawa, sumusunod ka pa lang, nakaasa ka pa sa parents mo, okay na yun kung ano yung pagkain na nandyan, kung ano yung, kung hindi talaga kaya, kumain ka ng tira. Yung tira kahapon. Pagpag! Oh, gagi Ay, pag. oh! Hindi. Yung mga nasa rep, diba? So, kainin mo yung nasa rep kasi nga, following yung principle ko na, ang ginawa ng Diyos sa pagkain para sa fuel, hindi para sa source ng comfort. Pag natanggap mo yun, Ganon. pag natanggap mo yun sa lifestyle mo, sigurado ako, lalaki ka ng malakas Yeah, na Sense of comfort mo, food, bobo, di ba? Dapat sa meditation and God, or Yeah. running pwede pa, or Mm. yung comfort mo at least reading, like that, di ba? Mm. Pagbabasa, aral na new skills, basketball, ina comfort mo, food. Fucking lazy ang putang ina. Ano yung mga gumagawa niyan, pare, mga nagde-defend niyan, pura baboy. Hindi rin, Comfort tol. food. Kaya may tawag sila comfort food eh. Eh, kasi comfort food ko.